Nakaka-stress talaga ang araw na ito. Alis na tayo, iha. Tanong ni attorney. Wala po ba kayong kukunin sa principal? Tanong ko kasi parang hindi naman siya nakaabot sa principal's office because of what happened. Saka na, wala na ako sa mood dahil sa babaeng iyon, ang sabi niya sa akin. Bumantong hininga ko at tumungo. Umalis kami ni attorney hindi para umuwi. Pumunta lang kami ng lifestyle para kumain. Kinausap lang niya ako tungkol sa mga bata. Tinanong niya ako kung kailan ang birthday, anong nangyari matapos kong umalis ng Cagayan de Oro at sino ang mga tumulong sa akin. I didn't answer her the truth. Ang iba doon, puro nakasinungalingan. Kung sasabihin ko sa kanya lahat, malaki ang chance na malaman ni Jeremy na quintuplet talaga ang isinilang ko. I still look for the possibility na baka i-trace ako ni attorney. Matapos naming mag-usap, agad na nagpaalam si attorney na aalis muna siya at kailangan niyang bumalik sa trabaho niya. Hindi na ako nag-abala pa na tanungin siya about Matilda. Mukhang hindi naman niya sasabihin anong mga sekreto ni Matilda na alam ni Jeremy. Nang makaalis si attorney, tumayo na rin ako para umalis dahil may 4 na oras pa naman ako bago uwian ng 2 bata. Plano kong umuwi sa bahay ni Daph para makita ang 3 ko pang anak. Ngunit paglabas ko ng lifestyle, namataan ko si Jasper na nakahilig sa kotse niya. Paano niya nalaman na nandito ako? Lumapit ako sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko. Nakita ko ang sasakyan ni attorney Mildred, and I saw you. Nilagay niya ang 2 kamay niya sa bulsa niya habang palapit siya sa akin. Agad niya akong niyakap. Bakit hindi ka tumuloy ng Barcelona? Tanong ko na hindi niya sinagot. Hinihintay ka na ng mga anak mo. Fair na. Tumungo ako at nagpahila sa kanya papasok sa loob ng sasakyan niya. Pagdating namin sa bahay ni Daph, nakita ko na si AJ sa labas ng bahay, dala ang manika niya. Nang makita niya ako, nanlalaki ang mata niya at agad na sumigaw. Ang liit na bata pero ang lakas ng boses. Mama, tumakbo palapit sa akin ang anak ko at nagsilabasan ang 2 pa. Si EJ at BJ. Nakita ko rin sa likuran sina Daph at Nathan na nakangiti habang pinapanood kami. Mama, I miss you. Si AJ na tuwang-tuwa na lumambitan sa leeg ko. Mama, si BJ na mukhang naiinggit at gusto ring magpabuhat sa akin. Pasok muna kayo, si Daph na lumapit na para kunin si AJ sa akin nang sa ganoon ay mabuhat ko ang isa pa. Ito talaga ang struggles ko noon. Iyong sabay-sabay sila gusto magpalamang, magpabuhat, o ano pa kasi hindi ko alam sino uunahin sa 5. Pagpasok namin sa loob ng bahay, agad kong binitawan ang anak ko para pansinin si EJ na tahimik lang. Mama, bakit ikaw lang? Nasa si Kuya DJ at Kuya Jayron. Si BJ na inosenteng nagtatanong. Mama, sila lang ba ang favorite mo? Bakit hindi mo kami kasama sa work mo? Si Emmanuel na ngayon pa nagsalita ngunit mayroon namang tampo. What? Of course, Kuya, hindi ganoon iyon. Sabi ko, inaalaw siya. Then bakit kami nandito lang sa bahay ni Tita? Si Jayron at DJ kasama mo. Because they are your favorites. Ganoon ba iyon, Mama? Nag-alala akong tumingin sa panganay ko. Hindi ko alam paano ipapaliwanag sa kanya ang sitwasyon. EJ, then bakit hindi mo sinasagot ang tawag Mama? Paano kami? I want to be with you Mama. Bakit hindi kami kasama? Lumabi na si AJ at BJ, gaya sa kuya nila, halata sa mukha nila ang tampo. Kuya, tawag ni Jazz kay EJ. Hindi pa kayo pwede dalhin ni Mama doon sa work niya, kasi magagalit ang boss niya kung maraming bata dala si Mama. Kaya si Jayron at DJ lang muna. Pero bakit sila lang? Bakit hindi si BJ at AJ? They are still babies. Kailangan nila si Mama. Kung makababy itong si EJ, akala mo naman talaga 10 taon ang tanda sa 2. Si Daph na nasa tabi namin. Jayron and DJ are babies too and so are you, EJ. Sagot ni Jazz. Bumantong hininga si EJ at tumingin kay Nathan. Halika nga, ani ni Nathan at tumakbo palapit sa kanya si EJ at yamakap dito. Nag-cry-cry na ang kuya, si Daph habang pinupunasan ang pawis ni Emmanuel sa noo. Tumingin ako sa 2 na nakatingin sa Kuya EJ nila na may lungkot sa mga mata. Mama, Kuya EJ is the one who read me a story every night, si AJ. Ako ang laging gumagawa nito noon.
And he's helping me in my assignments, Mama. Si BJ. Alam ko naman na kahit anong mangyari, EJ will always be there for them. Kaya siguro mas gusto niyang isama ko ang dalawang bunso ko sino na hinahanap ako ng dalawa. Kay akap nga si Mama, sabi ko sa dalawa at sabay nila akong niyakap ngayon. Alam kong susuyuan ko pa ang tatlo mamaya but kailangan ko munang makausap sina Daph. Kaya matapos pumasok ng tatlo sa loob, kinausap ko na ang mga matatanda. I can't get hold of my phone. I'm sorry, unang sabi ko kay Daph. It's fine. Ivana already told us everything. And kung hindi mo alam, nagkakagulo ang Anderson at Antenor ngayon. Kumunot ang noo ko. Kahit may idea na ako bakit. Sobrang naging kampante ang Antenor sa partnership nila sa nga Anderson for the past 7 years. Napag-alaman ngayon na binili pala ni Jeremy ang 40% share sa AGC kaya siya na ang isa sa major shareholder sa kumpanya ng pamilya ni Matilda. Nanlaki ang mata ko. Ano? Yes. Nagulat rin kami lahat sa balita. Maraming nag-back out na investors sa AGC, Antenor Group of Company, at palihim na binili ni Jeremy ang shares ng ilan sa mga may maliliit na shareholders doon. Kaya ngayon, mas malaki na ang shares niya kesa sa tagapagmana which is kapatid ni Matilda. Idagdag pa na gustong makipag-divorce ni Jeremy sa asawa niya kaya mas lalong gamulo. Sabi ni Nathan. Napaupo ako sa upuan matapos nilang sabihin iyon. Ang chaotic na pala nang nangyayari sa kumpanya niya at nagagawa pa talagang makipaglaro ni Jeremy sa mga bata. Ipinakilala na niya si Jaron sa publiko, Caroline. Alam mo ang ibig sabihin nito. Si Nathan dahilan kung bakit nagangat ako ng tingin muli. Ang anak mo, si Jaron, ang bagong tagapagmana ng Anderson. Napatikip ako sa bibig ko sa balita niya. Hindi ko alam. Well, wala akong cellphone. Hindi naman connected ang laptop ko sa internet sa bahay niya. Actually, hindi lang si Jaron, napatingin kami kay Ivana na may dalang ice cream tub. Kakapasok lang niya at hindi ko alam saan siya galing. Ngayon lang, kalat ang balitang dalawa na sila. Charles and Dylan are both the heirs of Anderson. Totoo, hindi makapaniwalang tanong ko. Tumungo si Ivy at pinakita ang phone niya. 5 minutes ago posted. Alam na ng mundo na may kambal na anak si Jeremy. Nagpa-interview siya Napapikit ako. Ano bang naiisip ni Jeremy? Mas lalo lang malalagay sa panganib ang dalawang bata. Siguradong galit na sa kanya ang mga Antenor ngayon. Baka mamaya, idamay nila ang dalawang bata laban kay Jeremy. Gulat na ang mundo na dalawa pala ang tagapagmana niya. How much more pa kaya kung malaman ni Jeremy na may dalawa pa siyang anak na lalaki at isang heiress. Si Daph na umiiling ngunit masaya. I am thrilled. Instant billionaire kasi itong mga inaanak ko, natatawang sabi ni Daph. What's your decision? Si Jasper na nasa tabi ko, nakikinig. Makikipagbalikan ka ba sa kanya? Alam kong may pait sa pagkakatanong niya. Jas, sumeryoso na sina Daph. Alam nilang may gusto sa akin si Jasper. Masaya na ako na mabait siya sa'yo. Kasi kung hindi sinabi ni Ivana paano ka protektahan ni Jeremy, kukunin ko talaga kayo ng mga bata sa kanya kahit pa siya ang tunay na amalamabi ako at lumapit sa kanya para yakapin siya. Thank you Jas. Hindi siya sumagot, tinapik lang niya ang likuran ko. I don't want to interrupt you but you need to go back, Carol. Sabi ni Daph habang nakatingin sa cellphone niya. Bakit? Kelsey texted. Kinuha na daw ni Jeremy ang dalawang anak niyo sa eskwelahan. Ha? Hindi pa naman uwian Nagtataka kong tanong. I don't know. Ayon kay Kelsey, Jeremy is mad. Nag-away ba kayo? Kumunot ang noo ko. Ha? Nag-away? Hindi naman. Then something hits me. Tumingin ako kay Jasper. Napaawang ang labi ni Jas at mukhang nagets rin ni Daph ang sitwasyon. You were followed. Nagkita kayo ni Jasper kanina. For sure nagyakapan kayo. For sure rin, jelly si Jeremy ngayon. O siya, bumalik ka na bago pa sumabog si CJ mo. Sabi ni Daph at tumawa si Ivana sa tabi. Hindi halatang patay na patay si Caroline kay CJ niya no. Lahat ng anak niya may J. Sinaman ko sila ng tingin ngunit tinuwanan lang nila ako. Flashback. Back to the past. Oh, tinignan ko ang bigay ni Jasper na isang supot ng prutas. You need this, dagdag niya. Ngumiti ako at tinanggap iyon.
Salamat, sabi ko. Why are you here? Mainit. Sabi kasi ni Daph kailangan kong lumabas kahit minsan at exercise daw. Sasamahan niya ako mamaya sa center para sa prenatal. Tumungo siya. Daph is busy today. If she didn't make it, ako na lang ang sasama sa'yo, aniya. Ngumiti ako at tumungo. Salamat. Sobrang bait nila magpipinsan kahit na hindi naman nila ako kaibigan noong una. Ngayon, sila na ang madalas na kasama ko sa pagbubuntis ko. Samahan na kita maglakad-lakad, aniya. Nako, baka may ginagawa ka pa. Nakangiting tugon ko. Hindi, wala na, aniya at naglakad siya palapit sa gawi ko. Tumabi siya sa akin at sabay kaming naglakad sa gilid ng kalsada. Buti hindi gaanong mainit ang araw ngayon. May gusto ka bang pagkain? Pagkain, nagtatakang tanong ko. Pagkain. Hindi ba may cravings kapag buntis? Cravings. Wala naman masyado, sabi ko. Okay, hindi ka pa naglilihi? Tanong niya. Ewan, hindi ko pa napapansin. You should eat more gulay and fruits para naman maging healthy ka. Thank you, sabi ko at pinipigilan matawa. Gumagawa siya ng paraan para makapag-usap kami. Tatanungin ko na sana si Jasper kung anong pinagkakaabalahan niya nang mapatigil ako dahil may nagsalita sa likuran ko. Kaya pala hindi mo na ako kinakausap kasi may iba ka ng pinagkakaabalahan, napatingin sa likuran. Nakita ko si Jeremy na masamang nakatingin kay Jasper. Aalis ba ako? Or hihintayin kita? Tanong ni Jasper na hindi man lang natakot kay Jeremy. Hintayin mo ko, sagot ko at ganoon na lang katalim ng mata na ipinukol sa akin ni Jeremy matapos kong sabihin iyon. Lumapit ako sa kanya at hinawakan siya sa kamay niya. Kamusta ka na? You tell me. Pumukit siya ng mariin. Bakit mo ko iniiwasan? Sabi niya na tila ba nagpipigil lang sa lahat. Hawak niya ako sa braso pero may halong lamang iyon. Hindi madiin. Hindi kita inaawasan. That's stupid cause you know that you were avoiding me for weeks now. I bit my lower lip para lang hindi maiyak. The chairman knew about US, Jeremy. Nakayuko kong sabi. Then what? Wala akong pakialam. I told you, alis na tayo, nakagat ko ng mariin ang pang-ibabang labi ko. Ayaw kong magtanan kami, malaki ang mawawala kay Jeremy. Magsasalita na sana ako nang bigla akong naduwal ng malanghap ko ang amoy ng ginisang bawang mula sa isang bahay na nasa gilid namin. Nasusuka ako at kumunat ang noo ni Jeremy. Sinubukan kong pigilan ang pagkaduwal ko. Natatakot ako sa reaksyon niya. Alam niyang hindi kami gumamit ng protection noong may nangyari sa amin. What's happening? Siya pero kunot pa rin ang noo. Tila nagdududa. Wala. Mag-usap na lang tayo sa susunod at gusto kong magpahinga, sabi ko. Tumalikod ako para sana lapitan si Jasper na hawakan ako ni Jeremy sa kamay. You're pregnant? Aniya na ikinagulat ko. What? Sino? Maang-maangan ko. Kumunat ng husto ang noo niya. You're pregnant. Kaya ka naduduwal. Kaya ka masungit, kaya ka parang nahihilo. Am I going to be a father baby? Biglang napalitan ng saya ang mukha at boses niya. Parang nakalimutan niya na galit siya sa akin ilang segundo ang nakalipas. Oh Frivek, I'm a father, is that it? Para akong sinasaksak habang nakatingin sa kanya na tuwang-tuwa habang ako ay umiyak noong nalaman na buntis ako. Alis na tayo, magtanan na tayo, sabi pa niya. Tumulo ang luha sa mukha ko. Binawi ko ang kamay ko sa kanya. Hindi ako buntis, hindi siya naniwala. Buntis ka, I know that you're pregnant. Lumuhad si Jeremy at niyakap ang tiyan ko. Idinikit pa niya ang pisngi niya sa tiyan ko. Hi, baby, this is your papa, sabi niya, tuwang-tuwa. Tumingin ako kay Jasper, hindi ko na alam ang gagawin. Sobrang saya ni Jeremy talaga. Ano ba Jeremy? Tumayo ka dyan. Hindi nga ako buntis. Di mas maganda sana kung buntis ako para hindi na matuloy kasal niyo ni Matilda, sabi ko, nagdadahilan. Tumingin siya sa akin. Tumayo siya at hinawakan ako sa magkabilaang pisngi. You don't have to worry kasi kahit hindi ka buntis, hindi ko pa rin naman talaga papakasalan si Matilda. Kung hindi ka buntis, tere kasi bubuntisin kita, aniya. Inis na binawi ko ang kamay ko. Ano ba? Umalis ka na nga. Wala ako sa mood, sabi ko. Nag-aalala na ang mukha niya. What's wrong? Ano bang nagawa ko?
Wala kang ginawa, pagod lang ako, kaya sa susunod na tayo mag-usap, sabi ko. Hindi pa rin siya gumagalaw. Ayaw niya akong tigilan hanggat sa may van na huminto sa harapan namin at lumabas doon si Miss Miranda. Agad na lumapit si Jasper sa akin nang makita ang mga bodyguards ni Miss Miranda. Pero inis akong binawi ni Jeremy mula sa kanya. Sir Jeremy, pinapasando po kayo ng chairman, sabi nito. What? No, tell that old man na hindi ako uuwi. Kahit hindi na niya ibigay sa akin ang yaman niya. Si Jeremy na nagtaas ng boses. Kung hindi po kayo sasama, si Miss De La Vega ang dadalhin namin sa chairman. Agad na nagalit si Jeremy at matatalim ang matang binalingan si Miss Miranda. Don't you dare to lay your dirty fingers to her, banta ni Jeremy. Then sumama kayo sa amin, si Miss Miranda, mahigpit na inutos ng chairman na sabihin sa iyo na sumama ka kasi siya ang dadalhin namin kapalit mo. Pinapasabi rin po niya na kung magmamatigas ka, gagawin niya kay Miss De La Vega ang ginagawa niya sa iyo. Nanlaki ang mata ko sa pangko corner nila kay Jeremy. Paano nila nagagawa ito? Tumingin si Jeremy sa akin, tila sumusuko. Nag-aalala ang mukha niya. Hinalikan niya muna ako ng mariin sa labi, bago niya ako yakapin. I'll be back baby. I promise I will protect you. Bulong nito. Sumama na siya kina Miss Miranda ngunit si Miss Miranda, lumapit muna sa akin. Bakit kung umasta ka para kang walang pinag-aralan? Nabigla ako sa sinabi niya. Miss Miranda, nakakasuka ang isang kagaya mo, sabi nito bago ako talikuran at pumasok sa sasakyan niya. From that day on, hindi ko na nakita pa si Jeremy. Hindi ko alam kung nagsawa na ba siya sa akin o ano. Nagpatuloy ako sa buhay ko, busy kaka-attend ng graduation rehearsal. Oh, sasama ka sa amin ngayon. Si Ivy na inaaya ako mag-bar. Umiling ako, hindi na pwede. Pass ako, sabi ko kay Ivy. Lumapit si Duff at Jasper. Tumingin si Ivana sa kanila. Bakit sa kanila ka na sama-sama? Nakangusong aniya. Kami na kasi ang best friends niya, Nana, sabi ni Duff sa kanya. Sumimangot si Ivana saka nagpalaam dahil pupuntahan pa niya si Kelsey. Where's Nathan? Tanong ko kay Duff. Nauna umuwi kasi birthday ni Ate Natasha. Dapat kasama niya si Ivana pero si Ivy, ayon, maglalakwatsa pa yata, anito. Pupunta kami just sa center. Sama ka? Tanong ni Daphne sa kay Jasper. Ihahatid ko lang kayo then aalis ako dahil pupuntahan ko pa ang client ko. Masyado talagang nakakabilib itong si Anger. Jas. Hinatid niya nga kami ni Daphne sa center at umalis din siya kaagad. Pero nang umalis na siya, kinilabot ako ni Duff para ituro ang sasakyang umaalis na. Sino iyon? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam, sagot ko. Weird, aniya at saka ko inakay papasok ng center. Halos 4 na oras ang itinagal namin sa center. Kinausap lang ako ng midwife ang banilinan sa mga dapat kong gawin. Dahil nursing ang kinuha ni Duff, gamay na niya ang bili ng midwife sa akin. You don't have to worry about the expenses kasi kakausapin ko si Dad sa kalagayan mo and don't worry kasi safe ka naman sa amin, ngumiti ako sa kanya. Salamat Duff, ano ka ba, magkaibigan na tayo ngayon. Actually, noong nakita ko kayo ni Sai na magkasama noon sa Ketkay, nagustuhan na kita agad pagkatapos mong magpakilala. You are so genuine and kind kaya siguro hindi naging dahilan iyon para mag-away kami ni Nathan. She chuckled. Your eyes are so powerful kasi. It visible in your eyes na wala kang intensyon na masama kay Nathan and it was my first time na makakilala ng gaya mo. Natawa na lang din ako, siguro kasi lahat ng nakikilala niya, nagkakagusto ka agad kay Nathan. Anong sabi ng midwife pala kanina sa tiyan mo? Umiling ako. Wala naman, sagot ko but napansin ko kanina na kumunat ang noo ng midwife kanina. Tumungo siya, lack of equipment ang center na ito. I suggest na patanjin ka sa hospital namin, aniya kaya lumingon ako sa kanya. Bakit? Tak ang tanong ko. Well, your tummy. I'm not sure but it's weird. First baby mo yan and I know na mag 2 months pa lang. But if you haven't noticed, kung magsusuot ka ng fit na damit, halata na ang baby bum mo. Napasinghap ako. Duff, anong iniisip mo? I'm not sure, hindi ka naman kasi mataba. Slender ng body mo, tapos first baby mo pa.
Sa napapansin kong mummies with the same body figure of you, yours is weird. Para ka nang mag 3 or 4 months na buntis. Ano? Shock na sabi ko, pero flat kaya ang tummy ko. Syempre, tiyan mo yan eh. Araw-araw mo nakikita, pero kami na minsan ka lang makita, mapapansin na agad ang pagbabago. Daph, ano ka ba? Ano naman ngayon kung kambal ang anak mo? Kaya mo naman silang buhayin kasi hindi ka naman namin pababayaan. Sabi nito at hinila ako papasok ng taxi. Para akong nagulantang sa sinabi niya na baka kambal ang anak ko. Napahawak ako sa tiyan ko. Para lang talagang fats kaya at medyo weird din talaga. Pero tama si Daph, bakit naman ako matatakot? Kung ayaw ni na chairman sa anak ko, hindi ko naman pipilitin. 3 araw na ang nakalipas mula nung prenatal, balik ulit ako sa boarding house. No signs of Jeremy, hindi ko mapigil ang isipin kung nasaan na siya. Gusto ko na siyang makita. Hindi ko alam bakit, naiiyak tuloy ako dahil miss na miss ko na siya. Carbonara, si Jasper na kumatok pa sa kwarto ko para lang bigyan ako ng pagkain. Hindi ko alam bakit pero lagi na lang niya akong binibigyan ng pagkain. Sa labas kami kumain kasi hindi siya pwede sa kwarto ko. Mahigpit yun pinagbabawal ng landlady. Sa lampjas, nakangiting sabi ko. Kamusta ang baby? Aniya. Maayos naman, nakangiti ako ngayon. Pwede ba ako maging ninong nila? Tanong niya. Natawa ako at tumungo. Oo naman, bakit hindi? Oo naman, Jas, sabi ko at kumain. Ang sarap, saan mo nabili ito? Niluto ko, aniya sabay ngiti. Nagulat ako, marunong ka pala magluto, naku pwede ka na mag-asawa. May hinihintay ako, sino? Tanong ko sabay subo. Secret, sabi niya at ngumiti, tuloy kita ko ang dimple sa pisngi niya. Caroline, may naghahanap sa iyo, napatingin ako sa landlady nang sabihin niya sa akin iyon. Nagtataka akong tumayo at lumabas para makita kung sino. Hindi ko kilala kung sino pero nakasuot siya ng white coat. Ate Natasha, sabi ni Jas sa likuran ko. Natasha, Jasper, ex ni Jeremy, bakit nandito siya? Anong ginagawa niya dito? Wait ate, hihingi ako ticket sa landlady, sabi ni Jas at umalis. Nang mawala siya, nagkatitigan kami ni Natasha. Hindi na ako magtatagal, Caroline. Ikaw talaga ang sadya ko dito. Nagkita kami ni Jeremy and he's asking me for some help. Bantay sarado siya ngayon sa papa niya. Puntahan mo raw siya sa office niya this coming Friday. Kumunat ang noo ko. Is Jeremy? Okay, bakit ko siya pupuntahan sa office niya kung bantay sarado siya ng chairman? Mapapahamak lang siya, sabi ko. I don't know what Jeremy was thinking. I think gusto kanyang iharap sa board of directors at sa chairman. May plano yata siyang harap-harapan na tanggihan ang karapatan niya bilang isang Anderson. Sabi nito na ikinasinghap ko. Kailangan ko nang umalis. Pag-isipan mo Caroline, sinasabi ko sa'yo, mabait na tao si Jeremy. Ginagawa ko ito dahil may utang ako sa kanya. Hinayaan niya akong sirain ang pangalan niya para lang mailigtas ako sa ginawa ko. Ako ang nanloko sa kanya noong kami pa, pero pinagtakpan niya ako para lang hindi ako mapag-alitan ng papa ko. Matapos niyang sabihin iyon, umalis na siya. Natulala ako, where's ate? Nandito na ang ticket niya. Si Jas nakakabalik lang ngunit wala na si Natasha. Hindi ako pinatulog noong sinabi ni Natasha. Hindi ko alam kung pupunta ba ako o hindi. Kung pupunta ako, tatalikuran ni Jeremy ang lahat sa kanya para sa akin. Kung hindi ako pupunta, baka masaktan siya at masira ko ang anumang binabalak niya. Then, Natasha's voice echoed into my mind once again. I remembered, sabi niya na hinayaan siya ni Jeremy na maging masama sa relasyon nila para lang hindi siya mapag-alitan ng ama nito. Kung ganoon, si Natasha ang may kasalanan bakit sila naghiwalay ni Jeremy. Hindi talaga babero si Jeremy. Hindi siya gago. He's a man with his words. Nakapagdesisyon na ako. Bukas ng Sabado ang graduation namin. Naghahanda na ang lahat ngayon at ang ibang boarders ay nasiuwian na sa kanila. Nakapatay pa rin ang cellphone ko kaya hindi ako makontak ni Newman. Lumabas ako ng bahay kasi pupunta ako kay Jeremy. Ngunit nagulat ako nang maabutin ko si Jasper na nakakunot ang noo habang nakatingin sa akin. Sinasabi ko na nga ba na hindi ka umuwi? Saan ka pupunta? Tanong niya nang mapansin ang get up ko. Kay Jeremy,
sabi ko at nilagpasan siya. Pero hinawakan niya ang kamay ko. Ihahatid na kita. Huwag na Jazz. Hindi siya nakinig. Kinaladkad niya ako papunta sa motor niya. Sinuot niya sa akin ang helmet. Wala na akong nagawa kundi sumakay. Pupuntahan ko si Jeremy. Buo na ang loob ko. Pagdating namin sa kumpanya ni Jeremy, nakita ko si attorney na papasakay ng sasakyan niya. Or na malikmata lang ako. Pero ano namang gagawin ni attorney dito? Tara na, sabi ni Jazz. Pinapasok kami ng guard at agad kaming pumunta ng top floor. Pagbukas ng elevator, mukha ni Matilda ang tumambad sa amin. Mukha rin siyang nagulat na makita ako. Agad niya akong hinawakan sa kamay at hinila papunta sa gilid. Anong ginagawa mo ditong malandi ka? Stop it Matilda, si Jasper na nasa likod ko para hindi ako mahulog sa hagdanan. Dito ako dinala ni Matilda. Magkakilala sila. What ka expect? Pareho silang mayaman. Bakit nakikisama ka sa babaeng kabit na ito Navarro? Hindi siya nababagay sa circle natin. It's not you who decide kung sino ang gusto kong samahan. Iyang babaeng yan, kabit yan ng fiancé ko. Kabit siya ni Jeremy, galit na sabi ni Matilda habang dinuduro ako. Hindi ako kabit, hindi ka naman tinatanggap ni Jeremy. Nalukot ang mukha niya at malakas niya akong itinulak dahilan kung bakit na-outbalance ako. Mahigpit akong hinawakan ni Jasper kaya hindi ako natuloy sa pagkahulog sa hagdan. Malakas ang tibok ng puso ko sa gulat at takot. Napahawak ako sa tiyan ko. Halos hindi ko mahabol agad ang hininga ko sa gulat at takot kanina. Matilda, nababaliw ka na ba? S.I. Jasper na galit na galit. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Matilda kaya napakislot ito sa sakit. Bakit mo ba pinagtatanggol ang babaeng iyan? Kahit ba ikaw ginayuma niya? Hoy ikaw babae, tinuro niya ulit ako. Mahilig ka bang kumapit sa may pera? Anong klaseng ilong meron ka at nakakaamoy ka ng tao na may pera? Kinaibigan mo ang magpinsan na Abrenica kasi mayaman, si Kelsey na ang magulang ay may-ari ng resort, inakit mo rin si Jeremy, at ngayon kay Jasper at Daphne. Sinaman ko siya ng tingin. Anong sabi mo? Sasampalin ko na sana siya nang biglang dumating si Miss Miranda at hawakan ang kamay kong nasa ere na. Agad niya akong sinampal na kahit si Jasper ay hindi agad nakariyak. Parang humiwalay ang kaluluwa ko sa lakas ng pagkakasample niya. Umalis ka na Miss Matilda, ako na po ang bahala sa babaeng ito, sabi niya. Ninisihan ako ni Matilda bago siya umalis. Anong ginagawa mo dito, Miss De La Vega? Bakit mo ko sinampal? At bakit naman hindi? Leon ang utos ng chairman. Umalis na tayo, si Jasper na agad akong hinawakan. Teka muna Mr. Navarro, hayaan mong kausapin ko si Miss De La Vega kahit sandali lang. Itinago ako ni Jasper sa likuran niya. Ganoon pa man, nakikita pa rin ako ni Miss Miranda. Get this, sabi ni Miss Miranda sabay abot ng pera sa akin. Buntis ka diba? Nagulat ako sa sinabi niya. Paano niya nalaman? Si Sir Jeremy ang ama. Gusto ng chairman na ipalaglag mo ang bata, napahawak ako sa damit ni Jasper at napahigpit ang hawak ko dito. Kinabahan ako at gusto ko nang umiyak. Alam ng chairman lahat ng kalokohan mo. Kakaiba rin naman kasi ang talent mo. At talagang nagpabuntis ka pa sa isang tagapagmana para lang makuha ang gusto mo. Hindi ako nakapagsalita. Ipalaglag mo ang bata, iyon ang utos ng chairman. Nanlaki ang mata ko sa narinig. Nababaliw na ba kayo? Apo pa rin ng chairman ang bata, gustuhin man niya o hindi, si Jasper na nanginginig na sa galit. At bakit naman nanaisin ng chairman buhayin ang bata galing sa isang malandi at babaeng galing sa mahirap na pamilya? Gusto ng chairman ng bata na magtutulay para mas lumago pa ang kumpanya niya and obviously, dapat galing ang batang iyon sa may dugong antenor. Piniharan ko ang luha ko. Kung ayaw ng chairman sa anak ko edi ayos lang. Ayaw ko rin sa kanila. Hindi ko ipakilala ang anak ko sa kanila. Hinawi ko si Jasper para maharap si Miss Miranda. Sabihin mo kay chairman na huwag siyang mag-alala at aalis ako. Sabihin mo sa kanya na hindi ko ipapakilala ang anak ko. Magpakalayo-layo ako. Ito naman ang gusto niya hindi ba? Ang layuan ko si Jeremy. Kung ganoon, iyon ang gagawin ko. Ngumisi si Miss Miranda. Mabuti naman. Kasi oras na makita ni chairman ang batang yan, ipapaligpit niya yan, sabi niya. Tayo na Jazz, sabi ko pero hinaranggan ako ni Miss Miranda.
Bago kayo umalis, kailangan ni Sir Jeremy ng souvenir. Halikan mo si Mr. Navarro, para may maipakita ang chairman kay Sir Jeremy. Alam mo naman na hindi basta maniniwala si Sir Jeremy na umalis ka lang bigla. Hinawakan ako ni Jas. Let's go. This family is sick. Si Jasper. Para wala ng gulo pa, hinila ko ang damit ni Jas at idinikit ko ang labi ko sa kanya. Natigilan si Jasper at nanlalaki ang mata. All done, makakaalis ka na, sabi ni Miss Miranda at ninisihan ako. Umalis agad ako, umiiyak. Alam kong kakamuhian ako ni Jeremy. Alam kong masasaktan ko siya ng husto. Hinabol ako ni Jas at agad na dinala sa bisig niya. Doon na ako umiyak ng umiyak. Let's go, mahinang sabi niya at dinala ako palabas sa kumpanya ni Jeremy. Saktong paglabas namin, nakita ko ang chairman sa may hindi kalayuan. Nasa likuran niya si Miss Miranda at nakita ko ang ngisi sa labi nito. Tumindi ang pagkamuhi ko sa kanya. Napahawak ako sa tiyan ko. Hindi bale na, mas gugustuhin kong magdusa ang anak ko kesa makilala niya. End of flashback. Back to present. Umuwi ako sa bahay ni Jeremy, hapon pa lang pero ang aura ng bahay ay parang na Biyernes Santo na. Sumama sa akin si Jas, gusto niya akong ihatid at pumayag na rin ako para maiharap ko siya kay Jeremy kung kailangan kong mag-explain. Ayaw ko kasing mag-away kami. Pagpasok pa lang namin, nakita na namin si Jeremy, nasa labas, nakasandal sa pintuan at masamang nakatingin kay Jasper. Nakakrus ang kamay niya at hindi pa nakabihis kasi ang suot niya ngayon ay siyang suot niya kanina pagpunta ng office. Mga bata, tanong ko, bakit? Kukunin mo, magtatanan kayo, ngumuso ako sa sagot niya. Si Jas pala, sabi ko trying to life the mood. Pangatlong beses mo na siyang pinakilala sa akin. Nakagat ko ang pangibabang labi ko at tumingin kay Jas. Look, hinatid ko lang dito si Caroline. Mabuti alam mo saan siya dapat iuwi. Alam kong napipiko na si Jasper sa tabi ko dahil sa pangpipilosop ni Jeremy sa kanya. We're just friends, Jeremy. At may gusto siya sa'yo. Sabi nito sa akin na ikinatahimik ko. Jeremy naman, nawawalan na ako ng salita na tamang sabihin sa kanya. Itigil mo ang pagiging bastos at makasarili. Wala kaming ibang ginawa, hindi kami kasal hindi katulad mo. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Jas. Naloko na, anong sabi mo? Tumaas na ang boses ni Jeremy. Agad ko siyang sinalubong nang makita na malalaki ang hakbang niya palapit sa amin ni Jasper. Jeremy, ayaw ko ng away. Dinungaw niya ako at yumigting ang panga niya. This is my house kaya paalisin mo yan. Jeremy, he's here dahil gusto niya ring makita ang mga bata, biglang nandilim ang mukha niya. They are my children. Galit na talaga siya. And mine, si Jasper kaya binalingan siya ni Jeremy ng nakamamatay na tingin. Napapikit ako. I know Jeremy is the one who's being rude here but naiinis ako kay Jas. Sana hindi na niya ginagalit si Jeremy. Ako ang tumayong ama nila. Nandoon ako noong pinagbubuntis sila ng mama nila. Nandoon ako sa check-ups and prenatal ni Caroline. Ako ang bumibili ng cravings niya. Nandoon ako noong bumibili siya ng gamit para sa mga bata. Kaya anak ko rin sila. Malakas na tinulak ni Jeremy si Jasper kaya mabilis ko siyang hinawakan. Halata sa mukha niya na nasaktan siya ng gusto sa sinabi ni Jas. Kasi lahat ng sinabi ni Jas, totoo. Kaya inggit, selos, at sakit, iyon ang nakikita ko sa totoong ama ng mga anak ko. Tito Ninong, napatigil lang si Jeremy nang marinig ang boses ng dalawa na ngayon ay tumatakbo palapit kay Jas. Ngumiti si Jas at agad na lumuhod para yakapin ang dalawa. Tumingin muna siya kay Jeremy bago balingan ng atensyon sina Jayron at DJ. Yumigting ang panga ni Jas at malakas na binawi sa akin ang kamay niya. Tito, you said na babalik ka Barcelona, si Jayron na parang linto nakakapit sa leeg ni Jas. Nag-change na ba ang mind mo Tito? Isasama mo na ako sa Barcelona. Si DJ na gustong gusto si Jasper. Natawa si Jas sa kanila at pinaghahalikan sila sa noo nila. Bumaling ako kay Jeremy, at nasa malayo ang tingin niya, wala sa mga bata. Nasasaktan siya at pinipigilan lang niya ang sarili niya. Tito, halika. Uncle gave me an airplane toy, si DJ na hinihila si Jas sa loob ng bahay. Walang nagawa si Jas dahil kahit galit si Jeremy sa kanya,
Nawiwili naman sa kanya ang dalawang bata at gusto siyang isama sa loob ng bahay para ipakita ang mga laruan na binili ni Jeremy para sa kanila. Nang mawala sila Jazz sa harapan namin, saka ko hinarap si Jeremy sa akin. 7 years ago, alam ko nang may gusto sa'yo ang lalaking yun, biglang sabi niya. Tinuro pa si Jasper na nasa loob na ng bahay. Tumingin ako sa mukha niya at nasalubong ang mga mata niyang puno ng sakit at bigat habang nakatitig rin sa akin. At bago ka mawala, may nakita akong litrato mo, hinahalikan siya. Mas damable ang sakit na makikita sa mukha niya. Dad said this. Umalis ka dahil sumama ka sa kanya. Hindi ako naniwala sa kanya. But that picture of you kissing him pushed me para, hindi matuloy-tuloy ang sasabihin niya. Nasaktan ako na nasasaktan siya. Jeremy sorry, wala naman iyon eh. I explained it already to your mom. Palabas lang iyon lahat para hindi mo na ako hanapin pa. Iyon ang utos ng papa mo. Yumuko ako matapos sabihin iyon. Hinawakan niya ang mukha ko at hinarap sa kanya. Kaya sinisisi ko ang sarili ko dahil doon. Sana pala hinanap pa rin kita. Sana pala hindi ako nakinig kay Dad. Sana pala nanindigan ako na huwag pakasalan si Matilda. Marami akong sana matapos kong malaman lahat. Pwede bang baguhin ko lahat? Pwede bang i-delete si Chairman sa buhay namin? Pero kasi, yung sinabi niya kanina, nakakaselos iyon lahat. Aniya. Alam mo bakit? Kasi mga anak ko yun eh. Galing sa akin pero siya ang nagpakaama sa mga anak ko. Hindi ako nakapagsalita. Ako dapat iyon. Ako dapat ang bumibili ng cravings mo noon. Ako dapat ang kasama mo sa check-ups mo. Ako dapat lahat ng kasama mo pagbili ng mga gamit ng mga bata. Tumulo ang luha sa kanang mata niya. Inis niya akong tinalikuran para panasan ang luha sa mata niya. Hinawakan ko siya ulit siya sa kamay niya. Jeremy, face me please. You tell me, Caroline. Dapat ba hindi ako magalit at magtampo sa nangyari? Masisisi mo ba akong ipagdamot ko ang mga anak ko? Siguro pwede namang ako naman ang kasama nila ngayon. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Nakaka-guilty. And look, mas mahal siya ng mga anak ko kesa sa akin. Mas kinikilala siyang papa ng mga anak ko kesa sa akin. Hindi nga agad ako matawag na papa noong dalawa. Hirap silang kilalanin akong papa nila. Lamabi ako at yamakap sa kanya. Siya pa rin ang baby na kilala ko. And I can't even call you mine dahil may sabit ako. Puno ng inis at frustrations na sabi niya. Hinawakan ko siya sa mukha niya at pilit na hinarap sa akin. I'm yours. I stayed loyal and single because of you. Sa tingin mo ba, papayag akong alagaan ka kung sakaling naka-move on na ako sa'yo? He's broke and really jealous. I need to do something. Gusto ko siyang kumalma. Nagbago ang emotion sa mukha niya. And do you think pinakilala ko talagang papa si Jasper o Nathan sa mga bata? Narinig mo naman hindi ba? Tawag nila kay Jazz ay Tito Ninong and not Daddy, nor Papa. Samandal ako sa dibdib niya at rinig ko ang malakas na tibok ng puso niya. Kasi alam kong iisa lang ang papa nila at ikaw iyon. Ngumiti ako lalo nang marinig na mas lalo pang lumakas ang tibok ng puso niya. It's easy to tame the jealous Jeremy now. Oh God, I really love this man. Sana ibigay na siya sa akin ngayon. Narinig ko ang mga mura ni Jeremy. Agad niya akong niyakap at ibinaon niya ang mukha niya sa leeg ko. Natawa ako sa ginawa niya. Umiiyak pa rin siya pero alam kong masaya na siya. You really knew how to make me blush, sabi niya. Lusaw na ang galit sa puso niya. Ngayon, ang clingy na niya. Magkayakap lang kami ng ilang minuto. May fishball sa kanto. Tara, bili tayo. Paano ang mga bata? Nandyan naman ang tito nila, sabi ko at diniinan ang tito para naman pumasok sa utak niya kung ano lang talaga si Jasper sa buhay namin ng mga anak niya. Sumimangot siya at parang teenager na namumula. Hindi na siya galit pero mugto naman ang mata. Kinuha ko ang kamay niya at pinagsiklop ko ito sa akin at hinila siya palabas ng bahay niya. Jeron and DJ are safe dahil alam kong may mga bantay sa labas na hindi ko lang nakikita. Umupo kami sa upuan na gawa sa kahoy habang naghihintay sa fishball na maluto dahil ang order agad kami pagkarating namin dito sa kanto. Hindi ko alam kung mislan ba si Jeremy sa pagkain pero hindi naman siya nagreklamo. Sinabi sa akin ng mama mo ang ginawa mo, sabi ko nang maalala ang sinabi ni attorney kanina. Ang ano? He asked, confused.
Bakit ka sumakay sa sasakyan na sira naman ang brake? Tanong ko. Tinitigan ko siya. Nanlaki ang mata niya at mukhang nagulat. Why? Be honest. Are you falling? Kaya ba sumakay ka pa rin? What? Kumunot ang noo niya. In love ka na ba sa asawa mo kaya ka sumakay sa sasakyan? Pang-akusa ko kasi hindi ko talaga makuha ang logic bakit siya sumakay doon alam naman pala niyang binalak siyang patayin ng asawa niyang may sayad. Kung in love ako sa asawa ko, bakit ko siya isinama at pinilit pa sakayin doon sa sasakyan? Nag-iwas ako ng tingin nang makita ang ngisi sa labi niya. Para ano? Till death do you us part? Sabi ko natawa siya sa gilid ko kaya sinaman ko siya ng tingin. Tumatawa pa talaga siya dyan. It's your fault, aniya kaya napabilang ulit ako sa kanya. Ang sabi kasi ni Mama noong nagkita kayo may asawa ka na raw. Galit ako ng ilang araw dahil doon kaya ayon, sumakay ako, since noon ay iniisip ko na ang wakasan ng aking buhay ay isang mas mabuting desisyon, kaysa makita kang maligayang kasal sa iba. Napaawang ang labi ko. Anong sabi niya? Agad ko siyang nasapak. Nababaliw ka na ba? Matagal na, sayo. Sabi niya at inirapan ako.